Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pag sinabing tattoo artist, ano yung unang naisip mo sa inyo, sir? Dati kasi parang hindi ako proud eh. Wala lang. Kasi parang mababa kasi tingin eh. Di naman sa mababa tingin, pero wala lang. Parang ngayon kasi parang medyo proud na ako. Talagang parang medyo may yabang na. Hindi naman mayabang, pero hindi kagaya dati. Dati kasi parang di siya yung trabaho na, alam mo yun, na masasabi mong kikita. Akala ko dati, actually kahit sino naman sa Pilipinas, di ba? Nasa ano ka ng art, di ba? Parang wala naman, parang dinidiscourage ka na may kikitain ka, di ba? Parang wala, di ba? Kaya nga ako nag-HRM kasi kahit na may talent ako sa art, dinidiscourage ka na wala kang pera diyan. Kaya yung tattoo artist, tingin ko nung bata ako, parang hindi ko na-imagine maging tattoo artist ako eh. Pero nung nakapasok na ako, parang proud na ako, baga hindi na siya parang something na masasabi kong nakakahiya. Saan ba yung portion na nakakaya? Wala lang kasi wala akong pera. Baga parang wala kang future, 'di ba? Parang mapapakain mo ba yung pamilya mo, 'di ba? Oo, mapapakain mo ba yung pamilya mo? Tattoo artist ka lang. 'Di ba? Hindi ka naman nagtatattoo araw-araw. Pero give up mo yung pagbabarko mo, pagbabarko ko para lang mapurso yung pagtatato. So, actually, mas malaki pa rin ang kita sa barko kumpara sa pagtatato. Pero parang hindi na masama eh. Yung kinikita ko ngayon, baga hindi na rin masama. Nakakabayad na rin ng kondo, diaper, gatas ng anak ko. Baga hindi siya ganun kalaki, pero hindi ganun kababa. So hindi naman din ganun kalungkot. Hindi, yun ang maganda. Hindi, totoo, di ba? Kasi ang hirap magbarko. Actually, karamihan sa mga nagbabarko, wala silang choice eh. Kumbaga, tinutuloy lang nila yun kasi malaki kita eh. Pero hindi naman talaga masaya doon. Kumbaga, trabaho lang. Trabaho lang talaga, men. Kumbaga, karamihan sa nagbabarko, siguro masaya sila for sure. Kasi ako naman na-enjoy ko naman eh. 5 years din ako nagbarko. Na-enjoy ko siya. The same time nakakapagod. Kumbaga, na-enjoy ko siya kasi 5 years lang. Pero yung iba kasi pagka tumatagal ka na, kunwari umabot ka ng mga 10 years, 15 years, nandun ka na lang kasi para sa pera eh. Pero hindi ka na, parang wala ka ng buhay. Kumbaga parang para ka na lang robot, parang kang machine na gumagawa lang ng pera pero hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kasi pagkabago ka pa lang sa barko, ma-enjoy mo siya kasi syempre, may mga kaibigan ka, tapos lumalabas ka, nakapagpa-picture ka. Pero pag nagsawa ka na doon, pag nagtrabaho ka na lang, parang masaya kasi may pera ka. Sino bang may ayaw ng pera, di ba? I-shot mo! Pero yun na yung routine mo. Ng ilang panahon. Oo. Tapos especially pag hindi pa sila nakapagpundar ng negosyo sa Pilipinas, kumbaga wala silang ibang income, parang no choice sila kundi bumalik sa barko. Ibig sabihin, parang yung buhay nila parang pera-pera na lang. Hindi na sila, alam mo yun? Hindi na sila nabubuhay. Hindi na sila nabubuhay para maging masaya. Nabubuhay na lang sila para magmasaya. Gets ko naman yun. Siyempre may pamilya sila. Gusto nila maging masaya. Pamilya nila. Pero siyempre kailangan mo rin isipin yung sarili mo na, di ba? Hindi naman palaging ganun. Nakailang ka? Kontrata ka? 5 rin. Ay, 5 taon, 5 rin. 5 taon. Parang almost 3 to 4 years din pala. 5 years din kasi since 2015 yun eh. 15, nakasampa ako 2015. Bumaba ako 2020. So 5 years na rin. 4 years mahigit. Parang ganun. Kailan ka nagkapamilya doon? Nagkapamilya na ako nito lang. Although yung girlfriend ko. Dito na? Oo, dito na. I mean, nag-stop ka na magbarko? Oo, nag-stop na ako magbarko. Pero wala pang anak nun. Wala pang anak nun? Dito na rin ako nagkaanak. Tattoo artist na rin ako nun. Wala pa ibang trabaho. Pandemya? Oo, pandemic. Doon nabuo yung baby namin. Pandemic, 2022. Saya. Mas tsaka, pag may bata ka na kasi parang... Hirap na umalis? Oo, hirap umalis. Sobrang. Ngayon nga lang, parang magtatapon ka lang ng basura. Kailangan magtago eh. Hanapin ka pa, no? Minsan nga, parang tatatunga lang ako. Pag nakasara yung pinto, hahanapin niya, kakatok yan, manggugulo. Mamimiss ka na. Mahirap na mag-abroad. Oo, mahirap na mag-abroad sobra. Kaya parang pinili ko na lang din dito na kung kaya namang mabuhay ng... Umuusad lang. Oo, umuusad lang. Oo, diba? Pwede na, diba? Masaya, nakakaraos. Kesa yung kumikita nga ng big time. Oo, big time. Wala ka naman dun diba? Masaya yung pamilya mo. Ikaw, masaya ka ba? Kahit na sabi mong masaya yung anak mo, wala siyang guidance ng tatay, wala siyang guidance ng mama, diba? Iba pa rin yung, diba? Nandun ka na, lumalaki ka, tapos nakikita ka ng anak. Ano ba anak mo, babae? Lalaki. Paano mo ina-explain sa kanya? Ito na ba to? Yung kitri pa lang yun. Wala pa, di pa nakakaintindi. Well, nakita niya. Dati niya, nagkakato eh. Sana magmana para maintindihan niya kung ano ba yung ano. May difference ba yung pagbabae o lalaking natutuan? Wala naman.
Maliban lang dun sa syempre may mga masaselan na bahagi dun sa babae. Pero wala naman. Kumbaga sa attitude o sa pain tolerance. Sa pain tolerance, halos pareho lang din eh. Yung minsan pa nga mas malakas pa yung babae. Parang mas mataas yung pain tolerance nila kumpara sa lalaki. Pero since na yung mga babae naman, parang hindi naman sila interested sa mga malalaking tattoo. Usually, mga tattoo ng mga babae, mga Maliit lang. pakyut lang o mga pakyut lang. So, kayang-kaya na nila. So, most of the time, pag mga babae tinatatuan ko, expected na ng mga 2 to 3 hours tapos na ako. Unlike sa mga lalaki na pagka, syempre, malalaki yung mga gusto nila, umaabot ng mga 8 to 10 hours, minsan 12 hours pa. So, bihira lang ako may tinatatuan ng babae. Di ba break na lang? Siyempre. Kakain kami siguro mga tanghalian, kung abutan tanghalian o kaya merienda. Mga babae naman, wala pa yata akong tinatuan na ano eh. Namabot ng 8 hours. Oo, na umabot ng 8 hours eh. So, yun lang naman. Pero same lang din naman sila. Attitude, wala naman.